Yo, yo, yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Friday at grabe, sobrang init ng news natin. Kasing init ng araw sa labas ng bahay. Grabe, so medyo tanghali na kasi may nilakad kami. Grabe ang init sa labas mga lodi, huwag na kayong lumabas. Parang alam niyo yun, di ba, nasa sasakyan kami. Paglabas namin, pagbukas mo pala ng pinto, amoy apoy na eh. Amoy apoy yung labas. Grabe. So, tas nung punta kami SM, di ba? May mga binili kami. Pagbalik namin yung sasakyan, sobrang init sa loob. Grabe. So, ayan, kauwi lang namin ngayon hapon. So, mag-update tayo ngayon. Grabe yung mga news natin eh. Mga lods eh. Sabi ko kasing init ng panahon eh. Mga lodi. So, bago ang lahat, syempre alam nyo na. Mga idol, palike ng ating video. Sana pagka-pindot nyo pa lang ng video, i-like nyo na. At syempre sa gusto ng ganitong content, everyday news, mga idol, trending, crypto, global, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Okay? So, let's start na mga idol. So, dito muna tayo sa ating, tawag dito, balita. Okay? So, eto na mga lods, no? Ito kagabi to eh. Massive US build up. Mga lodi, kita niyo yung tanggalin ko yung sound. Wait lang. Ayan no, napakadaming bubuyog, hindi, napakadaming mga taktik. Alam mo, sa movie lang napapanood, no? Sabi dito, the United States has now deployed more than 50,000 troops across the Middle East with numbers continuing to surge. Thousands of Marines are being rapidly transferred from San Diego straight to the region. Grabe, anyone who thinks President Trump sent this entire armada fleets, Marines and all just to accept a truce with Iran is completely delusional. Tama yun mga idol. Kung sa tingin nyo makikipag-deal si Trump, pero kita nyo naman yung pinadala niya, 50,000 troops. A full-scale ground intervention is coming, no doubt about it mga idol. So grabe to. Ako, sabi ko nga sa inyo kahapon, di ba, kagabi, yung 2 weeks na yan, na sinasabi nila na ceasefire, hindi yan ceasefire mga idol. For me, yung 2 weeks na yan, dyan maghahanda yung US. Kukompletuhin na nila yung kanilang batalyon. No, sa 2 weeks na yun, bago nila bakbakan after ng 2 weeks mga lodi. Ganun yung sa tingin ko dyan, mga idol. No? At eto, the Trump administration is in talks with allies to have them buy a guaranteed amount of oil from America. Trump is delivering big on making us a net energy exporter. Drill baby drill. Kasi dito mga idol, tingnan nyo, nakuha nila yung Venezuela mga idol. Isa yun sa pinaka malaking makukuha ng supply ng langis mga idol, yung Venezuela. No, so ngayon ito rin kukunin nila yung Iran. So ngayon pa lang mga idol sobrang dami ng barilis ng langis mga lodi ang hawak ng US. So siguro ang gusto ng US, sila yung maging number one, no, sa buong mundo na supplier. Sabi dito sabi ni Hassett, if we set up off-stake agreements with our allies so that they have a guaranteed supply of US oil, they have a much more secure energy supply, and that would be very good for reducing the risk that their country faces. So ang galing ng ginawa ni Daddy mga idol, no. So ginulo niya, kinuha niya muna yung may pinakamalaking supply ng langis sa buong mundo, yung Venezuela. Tapos ginulo niya yung kalakalan ng langis mga idol. So maraming nag-short. Ngayon, maraming refinery din ang nasira mga lodi. So yung supply ng langis sa Middle East talagang nabawasan o mababawasan. So ang gusto ni Trump, lahat ng allied sa kanya nakukuha. Ganun katindi, no? Grabe. Grabe yung ano niya, yung strategy niya, kasamaan. Gagawa ka ng kasamaan, di ba? Para makuha mo yung gusto mong plano, mga lodi. Ganun katindi si Trump. No, ito kaya ako na mga lodi, kasi kumontra siya kay Trump eh. Kumontra siya kay Trump, tas kumontra din siya kay sa Israel. Sabi niya dito, Italian Prime Minister Giorgia Meloni exposed Trump and Netanyahu in parliament. Sabi niya, Trump at 8 a.m., di ba, the attacks on Lebanon by Israel won't be considered
violation of ceasefire kasi inatake, kaka-ceasefire lang sinatake. O sabi ngayon ni Melanie, the attack on Lebanon should just stop. Any such act will go down as intentions of escalation and it will be a breach, no, of ceasefire. She's showing spine despite threats from Trump on NATO, no? So kumbaga hindi siya nagpapatalo sa NATO. Tignan niyo yung magalawan nito mga lodi, no, 'di ba? Parang ang angas niya talaga, tignan mo. Alam niyo, naalala ko dito si ang angas ng lakad, si Lydia Sobieska mga lodi. Ito, kilala niyo yan sa Tekken. Merong isang meron isa siyang, 'di ba? Tignan niyo, galing siya sa sasakyan, 'di ba? Tapos lumabas siya ganyan. Merong intro si Lydia na ganoon mga lodi. Paano ba 'yan? Dito. Dito. Wait lang Shoot. Ayan, tong animation 1, tingnan niyo. Ayan, lumabas siya, di ba? Parang ganyan yun, Parang ganun yung nakita ko sa kanya, Ayan. Ano din to, si Lydia Sobieska mga idol, Prime Minister din yan, mga lords, no? Hindi ko lang alam kung saan siya Prime Minister, Sa Polish ata, o Polish ba yun? So, ayan. Parang ganun yung niya, paglabas niya, di ba? Tapos ang angas ng lakad niya, Lydia, pati yung damit, tsaka yung buhok, blondie din. So, ito, chismisan muna tayo, grabe to mga idol, no? Yung OKX, alam niyo yung OKX, di ba? At Binance, nagkakaroon sila ng patutsadahan. OKX CEO Challenge, CC's iconic BTC purchase story and falsehood book. Ito sa mga hindi nakakaalam mga lodi. Meron kasing kwento si CC, isa yun sa mga pinaka rags to riches na kwento. No, yung binenta ni CC yung bahay niya, nangutang siya para bumili ng Bitcoin at ngayon isa na siya sa mga bilyonaryo, pinakamayaman sa buong mundo, isa na siya ron. No, nagsimula siya ron sa binenta niya yung bahay niya, etc. etc. Sabi ngayon ni Star OKX, ito mga lodi, no? Star is publicly disputing the iconic narrative of CC Binance selling his home to buy BTC, claiming the story omits critical family involvement. So, hindi naman daw totoo yung kwento niya na yun. Bayabas ka daw, CC. Masyado ka daw bida-bida sa mga istorya mo. Sabi ni Sue, ito yan, si Star yan. Sabi ni Sue, questions the origin of the initial down payment and suggests the property actually belonged to CC's in-laws rather than the founder itself. So, kumbaga yung biyenan niya, no, yung mga biyenan niya daw yung bumili ng bahay, hindi siya. Di ba? Kwento mo sa pagong, sabi ni Sue. This personal rebuttal follows the publication of a book that Sue alleged contains falsehood regarding his own history, no? Kumbaga, may kasi libro ata si CC na nilabas So ayun yung parang kinokontra niya rito. The exchange marked a rare and public escalation of the decades-long rivalry between the founders of OKX and Binance. So, maraming issue ngayon si CC na sinasabing sinungaling siya, no? Diyan sa may kwento na 'yan. Meron pang isa Meron pang isa mga idol, no? Puntahan natin si CC. Meron pa siyang meron pa siyang kalaban sa kanina, nabasa ko habang naghihintay ako ng foods kanina Asan na 'yon? Wala. Ito. Sabi dito mga idol, sa divorce naman to, mga lods, no? Tama ba? As I said, ito pala yung nabasa ko, sorry. I typically ignore all these false claims attacks, sabi niya gano'n, no? But, you can apologize now. I am officially divorced. Sabi niya, no? I won't post any legal docs online as I respect privacy of my ex-wife. And I appreciate the time we spend together. So parang ang sinasabi kasi dito nito ni Star din, no? Si Star pa din yung kaaway niya mga lodi. So bukod dun sa sinasabi niya na
na sa bahay-bahay, etc. Meron pa siyang sinabi, no, na if the richest man can produce a divorce agreement up to today that has been signed and confirmed by both parties, I will immediately issue a public apology. So si Star yan, ha. If he cannot produce such an agreement yet claims in the media and books that he is already divorced, kasi sinabi ata sa book na divorced na siya, si Sisi. Pero sinasabi dito na hindi siya divorce. Di ba? Hindi siya divorce. That is openly lying to the public. So, nagsisinungaling daw si Sisi. So, ang ginawa ni Sisi ngayon, mga Lodi, pustahan. No? Sabi ni Sisi, sige, I am happy to bet $1 billion, mga Lodi, 1 billion, ha, or any number you choose, that I am officially divorced, no? Way before today. So, sinabi niya ngayon, sige, pustahan tayo. Kapag napatunayan ko sa inyo na divorced na ako, bayaran mo 1 billion yung pustahan nila o kung magkano gusto niya raw. If you agree to take the bet, we can get lawyers to validate my divorce agreement. No? Which should be dead simple, sabi niya ng ganun. This bet offer is valid permanently whenever you feel ready. But if you don't take it within 24 hours, it clearly shows who has been misrepresenting to the public. Puntahan natin ngayon si Star kung may reply na siya doon. Wala. Wala pa. Naku, iba na. Iniba niya na yung topic. Ito. Nasaan na yun? Ito. Nag-reply na siya. Mga lod, chismis na. Mga lod, sabi niya rito, both OKX and Binance are regulated by multiple regulators as the UBO of a regulated company. Publicly offering a 1 billion bet is hardly professional conduct. I would be curious whether Binance regulators consider that acceptable. As for whether you have misled the public and lie to world, the test is actually simple. Has your Binance stake been legally separated with your ex-wife or not? Naku, manis. Naku, yari ito, ha. Bill Gates and Jeff Bezos have already shown what proper asset separation looks like in a divorce. Divorce, mga Lodi. Ba't sinakialam to? Grabe naman, naaway nyo si Sisi, ha. Follow nga kita dahil dyan. No? Kumbaga, ginagawa nila ng issue si Sisi, mga Lods, ha. Ito na, mga idol. Ito na sa yung ating idol na si Scott Bessent. Congress suspend the better part of half a decade trying to pass framework to onshore the future of finance, no? It is time for banking to hold a markup and send the Clarity Act to the President Trump desk. So minabadali na rin dito ni Scott Bessent, mga Lods, no? Senate time is precious and now is the time to act. So dito pa lang makikita na natin na pinipilit na, mga Lods, no? Hindi lang si Scott Bessent, naglabas na rin ng thoughts niya yung isang Coinbase CLO, no? Ito ata si Paul Grewal, no? Coinbase CLO says it's time for Congress to pass the Clarity Act now. After the US Treasury Secretary Scott Bessent publicly backed passing the Clarity Act. Ito yun, no? Si Paul Grewal just responded and turned up the pressure. It's time for Congress to deliver market structure legislation, no? So ayan na. The President wants market structure legislation now. The Treasury Secretary wants it now and Congress needs to act now. O hindi lang ano pa to, mga Lods, no? CLO pa ng Coinbase to, Hindi si Brian Armstrong to, tropa niya lang. Gusto na rin mapasa. Alam mo, Paul, dapat sabihan mo si Kalbo, si Brian Armstrong. Tangina siya yung ano diyan, pipigil diyan, O sabi rito, Treasury Secretary Bessent calls for Congress to pass crypto market structure legislation before it's too late. Time is scarce, no? Sabi rito, no? And now it's time to act. So ayun na nga, mga Lodi. Pinipilit na nilang mga idol na tawag dito. Pinipilit na nilang mapasa yung market structure bill o yung ating Clarity Act, mga idol. Ngayong April yan. No, ngayon kalahati pa lang tayo ng April, wala pa nga sa kalahati, mga Lods. So ako inaasahan ko na talagang alam niyo yun, ngayong April yan, mga Lods, no.
Trump whale just open 30.1 million BTC short. No, 40x leverage, his liquidation is 71. Nako, ano na ba ngayon mga idol? Nasa na ba ang Bitcoin ngayon? 71.7. Malapit na siya ma-liquidate. No, baka nga na-liquidate na siya. I'm lagging, bro. Na-liquidate na ba siya? Oh, mukha siyang kailan ba to? Bro, pa FPS. Oh, ngayon to. Oh, 73 oh, nag-73 oh. Oh, baka na-liquidate na 'yan, no? Either know something or large liquidation soon. Malamang large liquidation 'yung nangyari, mga lods. Nang-liquidate ni market maker 'yan. This is huge. Bitcoin devs have built a prototype that will protect wallets from quantum attack. So ito mga lodya, nung mga nakaraan medyo nagiging big news na yung mga quantum na yan Pero sinabi mismo ni Satoshi Nakamoto, mga idol, di ba? Na wag kayo sila mag-alala dyan. Meron tayong decade to prepare, mga lodi. Sino ba si Satoshi Nakamoto? Sinasabi ko. Si Adam Back. Na tinanggi niya, mga lods. No? Kasi pag sinabi niyang si Satoshi, tatanungin, di ang yaman mo na pala, 1.1 Bitcoin yung ano mo, hawak mo, 1.1 million Bitcoin. Sabihin niya, nawala ko yung key phrase. Kaya hindi niya na sinasabi na siya daw. Sabi niya, with this, if the Bitcoin network is ever forced to defend against quantum computing, normal spending could be paused and users will be able to recover their funds. Bitcoin devs have started to take quantum threat seriously now, and this is a good sign. So ayan na, ginagawa na nila ng paraan, mga idol. At eto nga, yung pinaka-smartest man natin. No, smartest man alive. Deletes post. Saying no one can stop XRP reaching 100. Ito kasi yun si ano to, sino ba to? Si Yung Hun. Ito ni Yung Hun kasi alam nyo mga lodi, ito si Yung Hun Kim na sutoy na to, mga lodi. Yung merong ilan ba yung ano niya? Yung kanyang iba na yung pangalan niya. 'Di ba yung dati pangalan niya ay yung title niya nakalagay dati sa pangalan niya, yung IQ 276 IQ. Siya yun Mga idol ngayon tinanggal niya na sa pangalan niya yung title niya. So, siya kasi sinabi niya na wala daw makakapigil na magiging $100 yung XRP. So ngayon binura niya na, no? Alam niya, sa tingin ko ito baka nauna pa ako pumasok mag-crypto dito mga idol Kaya siguro ganun siya 'di ba? Kumbaga hindi niya masyado naiintindihan. Yung galawan ng crypto, mga lods, no? At alam ko ano siya rin kasi siya yung tawag dito, yung religious. Ano ba 'yan? Sa tingin niyo ba medyo magandang kombinasyon yung religion and crypto, mga lods? Ako sa tingin ko hindi, no? So mas maganda na, hindi ko sinabing huwag kayong maging religious kayo, pero pag nagki-crypto kayo, ibang bagay yun. 'Di ba? Kumbaga, huwag mo siyang pagsamahin, parang ganoon. Parang bawal ka maglaro ng game habang sabog ka sa weeds kasi hindi ka mananalo. Bawal siyang pagaluin. Ang slow mo ng galaw ng mga karakter pag ganoon. 'Di ba? So, parang ano siya, mahirap siya. So, binura niya na yung post niya na walang makakapigil na maging $100 yung XRP. 'Di ba? Kasi siguro sa search niya, ganito, ganyan, na-hype siya masyado dun sa mga naririnig niya. Siguro lagi niyang pinapakinggan si Jay Clabber. Kaya medyo medyo hyper, na bullish masyado. So, binura niya na. 'Di ba? So, yan, dami tuloy lumabas na na comment dito. Oh. So, ayan. At eto, petrodollar deathbed confirmed Ripple name as the new oil currency. So, ito, rumored lang to ano lang to, opinion lang ata ni Pampis to. Hindi ko alam kung legit Ex-CIA contractor, the man who helped build the petrodollar system in the 1970s, si Jim Richards, just dropped a bombshell when asked which currencies are now being used
for this oil transaction? He answered, could be, Ripple. Sabi niya ganun. Yes, you read that right. The architect of America's oil for dollar. Dito pala, sorry. May video pala, hindi mo sinasabi. Sabi dito, the architect of America's oil for dollars empire just hinted that Ripple or XRP could be settling oil deals behind the scene. This is a system insider watching the collapse of the petrodollar in real time and quietly naming the digital successor. The dollar's iron grip on global energy is slipping fast. No? If Richards is even half right, the shock waves will hit markets, banking, and the entire global reserve system like a tsunami. The petrodollar is dying. Is Ripple stepping in as the new kingmaker? What do you think? Sabi dito, coincidence or the biggest financial reset since 1974? So tingnan natin. The equivalent. Now, they didn't say which cryptocurrency. A lot of people just assume Bitcoin. They didn't say Bitcoin. It could be Bitcoin. It could be Tether. It could be, Ripple. A lot of cryptocurrencies out there. But hindi naman pala. It could be Bitcoin. It could be, ano sabi niya? Tether, Ethereum, and Ripple. Gumanin siya. A lot of cryptocurrencies out there. It could be Tether. It could be, Ripple. A lot of cryptocurrencies out there. Oh, yeah. But in cryptocurrencies, now here's where it gets interesting. And my point is, so ayun, hindi naman niya sinabing Ripple lang. No, pwede rin namang Bitcoin, no. Oh, ayan, baka magtampo na naman kasi mga Bitcoin maxi natin mga idol no. So, ayun yung ano natin, iniipon ko to kagabi. Sabi ko ngayong umaga ko siya news Charles Hoskinson takes aim at XRP in online clash. Cardano founder Charles Hoskinson has reignite tensions with the XRP community. The clash began after the user attacked his personal reputation online. The critic claimed Hoskinson was hurting Cardano's institutional appeal. He compared him to Ripple CEO Brad Garlinghouse. Hoskinson fired back, defending Cardano's structure. He pointed to decentralization as the key difference from XRP. I know it's hard to understand coming from the XRP side, but Cardano, Charles Hoskinson said, we have this thing called decentralization and it means that choosing Cardano doesn't require liking, agreeing, or endorsing me. So ayun sinabi niya. Alam niyo si Charles Hoskinson, parang nagiging makulit sa online mga lods no. Dami niya nang sinasabi, parang hindi na siya nagiging professional. Kumbaga kung ititignan mo sa iba. Pero ko lang yun opinion ko lang yun pero idol ko rin yan. Medyo nagiging hyper lang siya ngayon. Hindi natin alam kung bakit, no? Mamawala din. Kasi yung sa ginagawa niya, tulad nga ng sinabi, maraming umaalis sa Cardano o sa ADA, no? Dahil doon, mga lodi. Kasi yung ibang may hold ng Cardano, may hold din sila ng XRP So yung iba, pag ganyan siya, parang, ayoko na nga sa Cardano, ililipat ko na lang sa XRP. Ganun yung iba nangyayari, mga idol. So, ewan ko kung anong trip niya, mga lodi, no? Japan officially approves bill to recognize cryptocurrency as a financial reset. O, ayan Ano to? Is this what bearable guy teeth means? Insane. XRP conspiracy. Ano ba yung nakalagay doon? Tingnan nga natin. Hindi ko nalalagay ng sound sa mga lods kasi na ano tayo Look at his sharp teeth. O, ano yan? Teeth. 23 sharp teeth. Oh. Ano yan? Anti-gematria something. Ano ba yung teeth niya? Ayoko na mag-i-play to si si Bull Runners. Nakaka-copyright ako dyan. Mga idol. So hindi ko na siya inaano. Ayun lang. Ayun news natin mga lods Iba, chismis na lang tungkol kay Melania Ito, 6 hours ago. Coinbase CEO Brian Armstrong says it's time to pass the clarity o the crypto clarity ako. Ayun na. Pumapayag na si Brian Armstrong, mga idol, no? So, ang dami nilang sinasabi pero sa bandang huli,
Siguro dinidelay lang talaga nila, no? Pero ipapasa talaga nila yon mga idol, no? Dinidelay lang nila ng April. Okay. Oh, nagawa niyan. So, ayun mga lods, no? Ayun yung news natin ngayong hapon. Hapon na kasi, alas 3 na pala. No? Kita-kits tayo sa susunod na video natin. Medyo naging busy tayo talaga kaninang umaga. Marami tayong nasikaso. May mga pinuntahan tayong opisina. At nagpasa tayo ng mga malulupit. So, ayun mga idol. No? Bawi ako sa susunod na video mga idol. Baka mamayang gabi. Try natin mag-update ulit. No? So, ayun. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Sana enjoy nyo pa rin ang ating video. Mga Lodi. Kahit na medyo maiksi lang. Pero alam nyo naman, ayoko nang di mag-upload ngayong biyernes. So, kita-kits tayo sa susunod. At baka nga mamayang gabi, try natin. Okay? So, kita-kits tayo. Maraming salamat. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Subscribe sa mga hindi pa na-subscribe. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung ating link dyan sa baba ng description. Check nyo yung link dyan sa yung mga link dyan sa baba ng description. Malupit yan mga lods, no? Yun lang. Magandang araw sa inyo at What's up? Subscribe to Clubs Gaming at subscribe to Jebla. If you want to subscribe to me, it's in the description. Also, you need to buy the House of Leather. It's in the description too. ceasefire. Okay, so you need to buy any color like black, brown, and red. And you need it for wearing and of course to beat your children.